Hi guys, so for today's video, gusto kong kumain ng kamuting kahoy kaya pumunta ako sa Basakan para kumuha ng kalibre at nagdala na nga pala ako dyan ng sako at saka kutsilyo para meron akong malagyan. So ayun nga, pupunta na ako nito, ang daming mga damo. Sinamahan nga pala ako ni Tabudi dyan, buti pa si Tabudi, sinamahan ako, char. Kaya tinakpan ko yung ulo ko kasi ang napakainit. So ngayon pupunta na ako doon, so malapit na yan na pala. Ang ganda ng view, ang pangit lang talaga ng cellphone ko. So ayun, simulan ko na mag-iblot ng kalibre. Tsaka, yan oh, ang laki-laki. Kita mo yan, oh. Talagang laki. Ang sarap-sarap niyan. Halap na pag niloto. So ayun, dinamihan ko pa. At dinamihan ko ng kain. Nagugutom talaga ako. So ayan na, dami-dami pa. Kuha lang talaga ako dyan. Kita nyo yan, oh. Napapagod na ako. Oh my God. Oh, kita nyo yan. Ang laki, ang dami. So, pupunta tayo dito sa kilid at titignan natin yung view. Wow, ang ganda. Ang ganda. I'm proud to say, taga-Bukid ako. Ang daming tanim ng kalibreng kahoy. Tanim ng mama at papa ko yan. Proud na proud talaga ako sa magulang ko, lalo na kay mama at papa. Proud na proud talaga ako sa mama at papa ko dahil kinaya nila yung init, pagod, para lang makatanim sa ganitong kadaming kalibreng kahoy. So, nilagay ko na rin yung kalibre sa sako at pagkatapos niyan ay kinuha ko na ang kutsilyo at aalis na rin ako. Tinignan ko muna yung kalibre kung gaano kataba at kung gaano kalaki. So, okay na nga at uuwi na ako sa bahay. Pag uwi ko sa bahay, agad ako kumuha ng maliit na planggana at nilagyan ko ng mga binalatan kong kalibre. Ayan nga, hiniwa-hiwa ko pa para maliit at makasya sa kaldero. At pagkatapos nga niyan, sinabihan ako sa nag-video sa akin na ako na lang daw yung tatapos pagbalat ng kalibre. So ayan nga, pinayagan ko na lang kasi pagod na talaga ako. Siya na lang yung nagtapos kasi baka daw napapagod na ako, kaya siya na lang yung gagawa at siya na lang yung tatapos hanggang sa nabalata na. Ayan na yun. Ayan na yung resulta. Tapos na. So, dinala ko na nga pala yung sa kusina at nilagay ko na nga yung kalibre sa kusina at nilagyan ko ng tubig. Pinuhusan ko na at yun, sinimulan ko ng maghugas hanggang sa pumuti at wala ng dumi. Ang dami pa niyan, so marami pa akong hugasin. So ngayon nga lang, ngitin na lang talaga ako dyan. Tinuloy-tuloy ko na yung panghugas ko dyan. Malapit na akong matapos yun. So ito na nga yung first na pagbanlaw ko sa kalibre. So ito na po yung pangalawang hugas ko sa kalibre. Ito na nga yung malinis na, maputi-puti na po yung kalibre. Pwede na po itong lutuin at ilagay ko na po sa isa pang plangganang maliit. Katapos niyan ay kukuha ako ng kaldero at hugasan ko at ilalagay ko yung kalibre. So natapos na nga yung panghugas, nilagay ko na at nilagyan ko na nga ng tubig. Pagkatapos kong lagyan ng tubig, sinarado ko na yung kaldero at pupunta ako sa labas para lutuin. A few moments later. So paglabas ko, ready na pala yung apoy at nilagay ko na rin yung kaldero para naman maluto na. So, napatingin ako sa saging na may payelo-yelo na. Napaisip ako na lulutuin ko ito mamaya pagtapos sa kalibre. Nilagyan ko ng kahoy mo konti-konti para naman hindi matigil yung apoy. At pagkatapos niyan, napatingin ako sa saging at kumuha ko ng isa at kinain ko. So, ito na nga. Luto na yung niloto kong kalibreng kahoy. Ang bango niya guys at ang sarap. Ang natatakam na talaga ako kaya kumain na ako agad. Sobrang gutom na talaga ako dyan kaya nagpaikain ako. Uminom na rin nga pala ako dyan ng tubig at baka mabulunan pa ako sa sobrang takaw ko dyan. So, dito na magtatapos yung video ko. Bye-bye!